freshly baked pandesal. Amoy pa lang, nakakagutom na! Hi mga kabesyo, ako magaganda na katulad ko, Char! So ngayon pala, samahan niyo ako mag-bake ng paboritong tinapay ng mga Pilipino, ang pandesal. So let's go, mag-bake na tayo! So mga kabesyo, buttermilk pala yung gagamitin natin dito para softer, fluffier yung ating bread. Pero kung wala naman kayong buttermilk mga kabeshi, you can make a quick substitute. So yung gatas natin is lagyan lang natin ito ng lemon juice or white vinegar. Tapos stir mo lang yan, tapos iset mo lang for 5 to 10 minutes. Tapos maglalagay na tayo ng white sugar dito, tapos instant yeast. Tapos, haluin lang natin ito na may kasamang pagmamahal. Ganun. So, ayan, okay na yan. Ngayon naman is ilalagay ko na itong ating bread flour. Tapos, syempre, maglalagay na rin tayo ng asin. So, kosher salt yung gagamitin natin dito. Kasi sabi nila, ito yung most recommended type of salt. Aside from sea salt or rock salt. Ganun. Wag daw yung iodized salt. So, anyway, ngayon naman is i-mix na natin itong ating flour hanggang siya ay mag-form ng rough dough, ganun. So, kapag ganyan na yung itsura niya mga kabesyo, ilagay na ang butter. Pwede rin kayong gumamit ng margarine or margarine, ganun. Tapos, inid lang natin ito hanggang maging smooth and elastic ang ating dough. So next naman mga kabeshiwak is mag-window pane test tayo. Kumuha lang tayo ng maliit na dough, tapos dahan-dahan natin siyang i-stretch. So kapag na-stretch na ito na hindi siya napupunit, ibig sabihin okay na yung gluten niya. Pero kapag madaling mapunit, kailangan pa natin siyang inid. So kapag pasado na yung ating window pane test, ipuproof na natin ito. So naglagay lang ako ng konting mantika dyan sa ating kaldero, tapos nilagay ko yung ating dough. Tapos takpan natin ito, ilagay natin sa warm place. And then hayaan natin itong mag-rise for 1 hour or until double in size. Ganun. Oh, ganda ng pagkasi niya. So, i-deflate lang natin to mga kabeshiwak. Kapag nakikita nyo yung mga parang bubbles dyan, sign yan na maganda yung pagmasa natin sa ating dough. So ngayon, ipoportion ko na ito. Depende na sa inyo ang size. Pero ang standard size ng pandesal ay around 40 grams. Bibilugin ko lang ito. Tapos kapag nabilog na, rest ulit natin for 10 minutes. After 10 minutes, ipa-flatten lang natin siya. Then, i-final shape na natin. Tapos, i-coat na natin ito sa ating breadcrumbs. Ang ginagawa ko dito mga kabeshiwak para dumikit talaga ng maayos yung ating breadcrumbs ay ini-sprayhan ko lang muna ng konting tubig bago i-coat. Tapos, ayan, nilagay ko na sila sa ating baking tray natin. Ipo-proof ulit natin ito hanggang mag-double in size. Mga around 45 minutes. So, nilipat ko pala sila sa ibang baking tray para at least may space bawat isa para hindi sila magsiksikan. So, after 45 minutes, malalaman natin kung ready na itong i-bake kapag i-poke test natin at dahan-dahan siyang nag-bounce back, ibig sabihin, okay na yun mga kabeshiwak. So, kapag naman hindi siya bumalik, ibig sabihin, overproof na yung ating dough. So, i-bake ko na ito sa ating preheated oven 20 to 22 minutes hanggang ma-achieve natin ang golden brown color para crispy ang outside ng pandesal natin. Ganun. So, ang napansin ko pala dito mga kabeshiwak, mas malutong talaga siya kapag medyo mataas ang ratio ng asin. Gumawa rin kasi ako ng ibang batch na dinagdagan ko ng asukal pero iba yung naging texture niya. Hindi siya ganun kalutong kahit pareho sila ng baking time. So, itong pandesal na ito mga kabeshiwak ay perfect siyang lagyan ng palaman like peanut butter or jam, ganun. Tapos may butter pa. Ay nako, sobrang sarap. Perfect combo talaga. So ito na mga kabeshi, ang ating mainit-init na pandesal. Ano pang hinihintay nyo? Taste test! Nilagyan natin ng itlog. Ito yung tostadong pandesal na gusto ko. Lasang tagumpay, mga kabeshiwak. Ang sarap niya, init pa siya. Walang tatalo talaga sa pandesal mga kabeshiwak. Perfect pa ito pag may kape. Grabe mga kabeshi, napakasimpleng tinapay pero nunang sarap at saya sa bawat kagat. Ganon. Naku mga kabeshi, kapag matitikman nyo to, siguradong makakalimutan nyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Charot. Oo nga. By the way pala mga kabeshi, i-flex ko lang itong product ng aking
poging asawa, yung itong prayer journal. Ay, available na po ito sa Amazon. Ayan, I hope mag-check out kayo. Please, supportahan niyo po. So, ayan, perfect ito sa mga asawa nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga uncle nyo, or sa mga kaibigan nyo, sa mga mahilig mag-prayer journal. So, ayan. Siyempre, meron din tayong coloring book. This is all about Bible and perfect po ito sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo, sa mga inaanak nyo, ganyan. Ayan. Ito ay napakagandang activity ng mga anak nyo, ng mga kids. So, ayan. Super nice niya. So, pakita ko lang yung kanyang nilalaman. So, ayun mga kabeshiwa, kung interesado kayo, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section. I hope mag-check out kayo. So, thanks for watching. Bye!